Ano ba yan, Luisa? Ang tagal mo naman. Ang dami mo pang hugasin. Bilisan mo't maraming kumakain. Nakabasag ka pa ng plato. Linisin mo yan. Saad ng amo ni Luisa. Nanginginig ng mga kamay ni Luisa sa sobrang pagod at pagkahilo. Pasensya na ho. Pasensya na. Kahit nahihilo, nilinis niya ang platong nabasag. Nabubog pa si Luisa kaya dumugo ang daliri niya. Binalot niya na lang yun ng panyo. Binasa pa rin dahil kailangan niyang matapos ang mga hugasin. Mabilis naman siyang kumilos. Yun nga lang, mabagal si Luisa ng araw na yon. May sakit kasi siya, pero pinilit niya lang pumasok. Kung hindi kasi siya magtatrabaho kahit isang araw lang, wala silang magiging budget sa pagkain at baon ng mga kapatid niya. Out ko na po, uuwi na po ako, mahinang sabi ni Luisa sa kanyang amo. Kunot noon itong kinuha ang sahod niya sa araw na yon. Sana kasi pag may sakit, huwag nang pumasok sa trabaho. Mas lalo lang bumabagal. Pasensya na ho talaga. Nahihiya niyang tinanggap ang sahod sa araw na yon. Nang makalabas sa kantin, sobrang sakit ng batok niya. Ang init na rin ang kanyang pakiramdam. Pero ipapahinga niya na lang siguro yon at iinom siya ng gamot. Kaya naman, dumaan na muna siya sa butika. Bumili siya ng gamot at energy drink. Bumili na rin siya ng pagkain habang nakatambay sa convenience store. Ang totoo, ayaw niya munang umuwi. Pakiramdam niya, parang mapapagod lang siya roon lalo. Habang kumakain, pinagmasdan niya ang mga estudyanteng dumaraan. Bahagya siyang nakaramdam ng inggit. Kung hindi siya tumigil, college student na siguro siya. Pero ngayon, nagtatrabaho ng si Luisa sa kantin. Doon na muna siya nagtsatsaga habang wala pang maayos na trabaho. Medyo malas din kasi siya at mahirap matanggap sa trabaho. Hindi naman pwedeng tumambay lang siya. Wala silang kakainin. Wala na rin namang aasahan sa tatay niyang inabandona na sila at sa nanay nila na marami nang nararamdaman sa katawan. Tamad, adik sa scatter na nakikihati pa sa perang kinikita niya. Pati panghihina ng katawan nito, sinisi na sa mga anak. Kapag natalo sa scatter, minumura sila at para bang kasalanan nila ang pagkatalo nito. Luisa! Boses ng isang lalaki. Bahagya siyang nagulat nang makita si Glenn. Anong ginagawa mo rito, Glenn? Umupo ang binata sa kanyang tabi. Nakasuot pa ng college uniform at mukhang kagagaling lang sa school. Luisa, anong nangyayari sa'yo? Bakit bigla ka na lang nawala? Bahagyang namumuo ang kanyang mga luha nang makita si Glenn. Kumusta ka na? Bagay sa iyo ang uniform mo. Namuo na rin ang mga luha ng binata at marahan siyang hinila para mahigpit na yakapin. Luisa, ano ba tong ginagawa mo sa akin? Sinubukan niya itong itulak. Huwag mo akong yakapin. May sakit ako, Glenn. Kumawala si Glenn sa yakap at mataman siyang tiningnan. Nag-text ako. Tumawag ako. Ilang buwan kitang hinanap, Luisa. Hindi ka sumagot. Blinak mo ako. Lumipat kayo ng bahay. Alam mo bang sobrang sakit para sa akin nun? Bahagya siyang napayuko. Alam ko. Sorry. Iniwan mo ako na parang wala akong halaga. Mapait na napangiti si Glenn. Sabihin mo kung bakit. Bakit ka nawala nang hindi man lang nagpapaalam? Kailangan kong gawin yon. Kailangan kitang iwan, Glenn. Mahina niyang sagot. Hindi makatarungan na itali pa kita sa akin. Umiling naman ang binata. Itali? Luisa, 3 taon tayong magkasama. Ikaw ang matali kong kaibigan. Ikaw ang girlfriend ko. Ikaw ang lahat sa akin. Hindi na ako yung babaeng kilala mo dati. Hindi na tayo pareho ng mga pangarap. Mas marami na akong dapat isipin kaysa sa relasyon at mga pangarap nating dalawa. Ako ang panganay na anak ng pamilya na hindi mabubuhay kung wala ako. Ako yung gumigising ng 4:00, magtatrabaho kahit nanginginig ng mga binte. Tapos, magtatahi buong gabi ng mga tote bag na sideline ko pa. Ako yung hindi nag-college kasi mas kailangan ako ng mga kapatid ko na hindi pa kayang magpatuloy sa buhay kung walang suporta. Hindi ako katulad mo na pwedeng mangarap pa. Hinawakan ni Glenn ang kanyang kamay. Luisa, sana sinabi mo. Para saan? Para sabihin mo rin tong sasabihin mo ngayon? Na mananatili? Mananatili ka pa rin ba kahit na alam kong balang araw mapapagod kang dalhin ako sa mga pangarap mo?
Ayokong maranasan natin yung dalawa. Ayokong dumating ang panahong mapapagod ka sa akin. Ang gusto ko lang, maayos tayong maghiwalay. Para naman ang mga alaalang babalikan ko sa'yo, hindi sobrang sakit para sa akin. Ayokong manatili ka dahil naaawa ka. Ayokong ikaw ang magbitiw sa mga pangarap mo dahil sa bigat na pasan ko. Bakas ang pagkadismaya sa mukha ni Glenn. Ganun bang tingin mo sa akin? Huminga ng malalim si Luisa. Ang tingin ko, magkaiba na tayo ng landas. Hindi, mali. Mababaw yan, Luisa. Ang babaw ng dahilan mo. Hindi lang naman responsibilidad ang rason ng paghihiwalay. Garalgal ang boses na sabi ni Glenn. Luisa naman, kahit mahirap tayo, pwede tayong magsama. Nagtatrabaho rin ako sa bookstore. Alam ko ang hirap. Bakit kailangan mo akong iwan dahil mahirap ng lahat? Maaabot naman natin ang mga pangarap natin basta magsisikap tayong dalawa. Pero hindi naman tayo pareho. Nakaramdam ulit ng hilo si Luisa. May sumasalo sa'yo sa mga kailangan mo sa buhay. Ako yung sumasalo sa kanila. Hindi ko kayang bumagsak. Hindi para sa sarili ko yung laban ko. Para sa kanila. Kaya sa tingin mo ba, may mabibigay ako sa'yo? Glenn, wala na. At unfair yun sa'yo. Natulala na lang si Glenn. Alam niyang nasasaktan ang binata. Pero hindi niya kayang ibilanggo ito sa pag-ibig niya para lang mapagod ito pagdating ng panahon. Pagod na ako. Bulong ni Luisa. Araw-araw, nagpapanggap akong okay ako. Ngiting kahit may paso, may sugat, may sakit. Tatayo kahit gutom. Wala na akong ibang iniisip kundi kumita lang ng pera. Wala akong lakas mag-text ng I miss you sa gitna ng pila ng mga responsibilidad na dapat ay meron ako. Ayokong abalahin ka sa pag-aaral mo at nasasaktan ako kapag nagbibigay ka ng oras sa katulad ko. Hindi mo naman deserve yon. Alam kong hindi ako ang girlfriend na deserve mo. Hindi ako kailanman magiging perpekto para sa'yo. Hindi ko kailanman hiningi ang pagiging perpekto mo. Mahinang sabi ni Glenn. Pero ako ang humingi nun sa sarili ko. Kasi alam ko na mas may higit pa sa akin na kayang iparamdam yun sa'yo. Hinaplos niya ang mukha nito. At palagi akong palpak. Hindi na niya napigilan ang luha. Bumagsak yun ng tahimik. Pinunasan niya agad, pero wala na rin namang saysay. Nanginginig ang kanyang mga balikat. Mahal pa rin kita. Basag na wika ni Glenn. Itong ginagawa mo sa akin. Ito ang unfair, Luisa. Lumayo ang tingin niya. Sorry, Glenn. Mahal naman kita eh. Pero mas nakakatakot kasi mabuhay sa buhay na to na wala akong kahit ano. Hindi siya makahinga. Tinakpan niyang bibig pero sumabog pa rin ang hikbi. Mabuti na lang at walang masyadong tao sa convenience store. Muli siyang niyakap ni Glenn ng mahigpit. Bumagsak siya sa yakap sa tanging taong nagtanong kung kumusta na siya, kung okay lang ba siya, at hindi sa kung ano ang kaya niyang ibigay. Pagod na ako, Glenn. Hikbi niya rito. Sobrang pagod na ako. Niyakap siya ni Glenn na para bang bibigay siya anumang sandali. Alam ko, narito ako at hindi kita iiwan. Pero hanggang kailan? Bulong niya. Hanggang kailan bago mo ako sisihin sa lahat? Hinawakan ni Glenn ang pisngi niya. Hindi kita sisisihin. Hindi kita minahal dahil kawawa ka. Minahal kita dahil ikaw ang pinakamalakas na taong nakilala ko. Pero kinakain ako ng lakas na to, Glenn. Glenn, kailangan kitang pakawalan. Hindi mo pwedeng pasanin ang mga bagay na pinapasan ko. Mahina niyang wika rito. May makikilala ka na mas kayang mahalin ka ng buo. Hindi yung babaeng nilulunod ng mga responsibilidad at ng mga pagsisisi. Tumayo na siya roon. Nararamdaman na ni Luisa ang panghihina dahil sa sakit niya. Napabuntong hininga siya at pinilit ngumiti. Kailangan ko nang umuwi. Gusto ko nang magpahinga. Saad na lang ni Luisa. Naiwan doon si Glenn na nakaupo, tulala at nasasaktan. Sa pintuan, saglit siyang huminto at muling lumingon. Gusto niyang pasalamatan ang binata para sa pagmamahal na binigay sa kanya. Sa pagkakataong mangarap, pero sa sandaling yon, alam niyang malabo na ang lahat. Nandito na ako, imporma ni Luisa sa kanyang pamilya pagka-uwi. Tumingin lang ang mga ito pero hindi muling sumulyap. Ni hindi man lang siya tinanong kung kumusta ang araw niya.
Parang walang pakialam ang mga ito kahit namumutla na siya. Saka palang kumilos nang mag-utos siya sa mga ito. Mary, pakikuha naman ako ng palangganita. Lagyan mo ng malamig na tubig sa kabimpo. Nilalagnat kasi ako. Pakiusap niya rito at dumiretso na sa higaan. Nagreklamo naman ang kanyang kapatid. Bakit kasi ako? May iba naman dyan. Nag-aaral pa ako eh. Huminga siya ng malalim. Ayaw nang sumigaw dahil sa sama ng pakiramdam. Sige na, please. Ang sama ng pakiramdam ko. Pakiusap naman. Ikaw lang ang madaling utusan dito. Sige na. Nagdadabog at nakabusangot na tumayo si Mary. Ginagawa kung ano ang inutos niya. Marahan siyang pumikit. Nasasaktan siya sa asal ng kanyang mga kapatid, pero naniniwala siyang mababait naman ang mga ito. Alam niyang mahal siya ng mga ito dahil mahal niya rin ang mga kapatid niya at ginagawa ang lahat para sa mga ito. Talagang may ugali lang ang bawat isa, kaya talagang kailangang pakisamahan. Eto na, Ate Luisa. Ano, kaya mo na ba? Tanong ni Mary. Tumango naman siya at inabot ang bimpo. Salamat. Pagising na lang ako ng 11 p.m. Kailangan kong uminom ng gamot. Tumango naman ito. Okay, sige. Kakain na kami. Tirhan ka na lang namin. Hindi na siya sumagot at hinayaan itong umalis. Habang nagpapahinga, ang dami niyang ingay na naririnig. Tunog ng mga kutsara at plato ng pamilya niyang kumakain sa lamesa. Tumatahol ng mga aso at tunog ng TV sa sala. Bakit hindi kumakain yan? Narinig niya ang boses ng kanyang ina. Sumagot naman si Tino. Nilalagnat daw. Napailing ang nanay nila. Nagpapaulan kasi. Alam namang katawan ang ginagamit sa pagtatrabaho, nagpaulan pa. Ano? Eh di hindi magtatrabaho yan bukas. Kumain na kayo ng marami. Wala tayong kakainin bukas. Natalo ako sa scatter. Mga malas kayo. Hindi pa kayo mamatay lahat. Tumalikod agad si Luisa at humarap sa pader nang tumulo ang kanyang mga luha. Nagkakasakit siya dahil sa pagod. Pero yun lang pala ang tumatakbo sa utak ng kanyang ina. Natahimik ang mga kapatid ni Luisa. Hindi niya kayang iwan ang mga kapatid niya. Hindi kaya ng kanyang konsensya. Kasi alam niya na katulad niya, nasasaktan din ang mga ito sa mga magulang na mayroon sila. Kapag inisip ni Luisa ang kanyang sarili, kawawa ang mga ito sa mama nilang masakit palaging magsalita sa kanila. Kaya rin siguro kahit mahirap pakisamahan ang kanyang mga kapatid, hindi niya maiwan-iwan. Lumipas ang mga araw, gumaling na rin naman si Luisa. Hindi naman kasi siya pwedeng magpahinga ng matagal, magugutom sila kapag ganon. Subalit ang gutom na kinatatakutan niya para sa sarili at para sa kanyang pamilya, may ibang mas matinding nakakaranas pala. Isang gabi, nakaupo si Luisa sa tabi ng bintana. Pinisil niyang sentido niya. Masakit ang kanyang likod, namamanhid ang kanyang mga paa sa katatayo. Maya-maya may kumatok. Siya ang malapit sa pinto, kaya binuksan niya yon. Bumungad sa kanya ang isang batang lalaki. Magandang gabi po. Bati nito sa kanya. May basura po ba kayo? Magpapatapon po ba kayo? Sa akin ka na lang po magpatapon. Kung may pwede pong ikalakal, pwede sa akin na rin po. Mataman niyang tiningnan ng bata. Uso sa kanila ang mga taong kumukuha ng basura at babayaran na lang nila para ang mga ito na ang magtapon. Gayunpaman, may kakaiba sa batang nasa harap niya. Tinatayang 7 lang ang edad, payat, kayumanggi ang balat at halatang nanghihina na. Nabasa na rin ang ulan pero parang walang pakialam basta lamang magkapera sa gabing iyon. Napalunok si Luisa. Wala na kasi kaming basurang itatapon, tinatapon naman ng mga kapatid ko. Bahagya itong nalungkot. Ate, baka po may basura kayo. Kahit mga bote o papel, pangbenta lang ho. Mahina ang boses nito, parang hangin lang na dumaan. Wala rin eh, nagbebenta rin kasi ang mga kapatid ko kapag may naipong mga bote at papel sa amin. Ngayon lang kita nakita, bago ka ba rito? Anong pangalan mo? Barahan namang tumango ang bata. Ako po si Elias, bagong lipat po kami ng tatay ko. Dati po akong nasa Kiko. May kung anong kumirot sa dibdib ni Luisa. Tiningnan niya ang payat na mukha ng bata at ang nanunuyo nitong mga labi.
Sige po, alis na po ako. Agad namang nagsalita si Luisa. Kumain ka na ba? Parang hindi ka pa kumakain. May munting pag-asa sa mukha ng bata. Wala pa po akong kinakain simula pa po kagabi. Wala pong pagkain sa bahay. Kaya kahit nakapagtapon lang po ako ng basura para makabili po ako ng pagkain ko. Bago siya nakasagot, sumigaw ang kapatid niyang si Nico mula sa loob. Ate, yung batang basurero na naman ba yan? Sabi ko sa'yo, huwag mo nang pinapansin yan eh. Nakakainis yan. Mapilit. Sabi na nga kami nang nagtatapon ng mga basura natin. Katok pa rin ang katok. Sumabat naman si Mia. Ate, hayaan mo na yan. Nagsusugal lang ang bata dyan. Nagkakarakrus. Bahagyang napayuko si Elias. Hindi po ako nagsusugal. Hindi po ako marunong nun. Mabilis na lumingon si Luisa sa mga kapatid niyang hinuhusgahan ang maliit na bata. Tama na, Nico. Mia, tahimik lang kayo. Ano ba naman kayo? Bata to tapos ginaganyan ninyo. Binuksan niya pa ang tarangkahan at pinapasok ito para hindi mabasa ng ulan. Gutom ka na pala. Wala kasi kaming basura pero bibigyan kita ng pagkain. Maupo ka muna dyan sa bangko. Hintayin mo lang ako dito ha. Saglit lang. Huwag kang aalis. Kukuha lang ako ng pagkain sa loob. Nakangiti niyang sabi. Bahagyang tumango ang bata. Pumasok si Luisa muli sa loob ng bahay. Hindi pinansin ang reklamo ng mga kapatid niyang nilalait si Elias. Hoy! Luisa! Ano kalokohan yan? Sapat lang sa atin yung hapunan natin. Bakit namimigay ka pa? Tanong ng kanyang ina. Napakagatlabi si Luisa. Babawasan ko na lang po ang kakainin ko. Ibibigay ko na lang po dun sa bata. Kawawa naman po kasi simula kagabi pa po hindi kumakain. Umismid naman ang kanyang ina. Oh, nasan ang pakialam ko at pakialam mo sa batang yan? Anak mo ba yan? Hindi ka naman magulang ng bata. Kapag binigyan mo ng pagkain, mamimihasa yan at magpapabalik-balik. Hayaan mo na. Huwag kang masyadong mabait. Ano? Aakuin mo ang responsibilidad ng magulang na dapat nagpapakain dyan? Gusto niyang sumagot ng oo. Sanay na siyang umako sa responsibilidad dapat ng magulang. Pero ayaw niya nang sumagot at siguradong magtatalo lang silang dalawa ng kanyang ina. Hayaan niyo na po. Hindi naman po kayo mauubusan ng pagkain. Humingi man po siya araw-araw. Okay lang kasi sa akin naman po yung binabawasan ko. Ako rin naman po ang kumikita ngayon, kaya wala naman po sigurong masama. Saka hindi naman po nakakamatay maging mabait ma. Maawain po ako kaya ganito. Hindi ko po sinasabing mabuti ako, pero hindi ko rin naman po sinasabing masama akong klase ng tao. Malumanay niyang paliwanag sa mama niya para hindi nito maisip na nananagot siya. Maingat niyang kinayod mula sa kaldero pati ang bahaw para hindi mabitin si Elias. Nagdagdag din siya ng tirang daing sa Tupperware ng ice cream. Mabuti na lang at may sabaw sila ng ulam ng gabing yon. Kumuha na rin siya ng tubig. Pagbalik niya sa labas, nandoon pa rin ang bata na naghihintay. Nang makitang may dala siyang pagkain, agad lumiwanag ang mukha nito. Heto sabi ni Luisa at inabot ang pagkain. Mainit-init pa. Kumain ka muna. Dito ka na kumain. Medyo malakas pa ang ulan sa labas. Tumingin ang bata sa kanya na puno ng pagkamangha. Ang bait mo po ate. Napangiti siya at kinuha ang isang tuwalya na bagong bili. Kanya yon pero naawa siya sa bata kaya pinunasan niya ang ulo nitong basang-basa. Sa'yo na lang tong towel na to. Bibili na lang ako ng bago. Dapat hindi ka nagpapaulan. Magkakasakit ka. Sa unang pagkakataon, nakita ni Luisa ang mga mata nito. Hindi blanco, hindi kaawa-awa. Halata ang gulat sa mga mata ni Elias. Parang unang beses na may nagpunas ng basang buhok nito gamit ang tuwalya. Inabot ni Luisa ang kutsara. Sige na, Elias, kain ka na. Tumango ang bata at umupo sa semento habang nasa bangko naman ng pagkain. Hinayaan niya itong kumain. Naawa talaga siya sa mga matatanda at mga musmus na bata. Ang mga ito kasi ang mga walang magawa kapag napabayaan. Nagmamadali nitong kinain ng pagkain. Halatang gutom na gutom talaga. Bawat butil ng kanin ay pinupulot para walang masayang. Nasaan ba ang mga magulang mo? Sumagot naman ang bata. Yung tatay ko po, nasa bahay lang. Adik po yun, hindi nagtatrabaho. Ang nanay ko naman po,
Sumama na sa iba. Parang magkasing edad lang po kayo ni tatay. Nanlaki ang mga mata ni Luisa at bahagyang natawa. 22 na rin ang tatay mo? Ibig sabihin, bata pa siya nang maging tatay? Saka nakakagulat ka naman. Baka naiisip mong ereto ako sa tatay mo, Elias. Ayoko ng adik. Bahagyang natawa ang bata. Ayoko rin naman po ng adik, Ate Luisa. Hindi po kayo bagay ni tatay. Sasaktan lang po kayo nun. Tumaas ang mga kilay ni Luisa. Bakit? Sinasaktan ka ba? Tumangon naman si Elias. Opo, pero mabilis po akong tumakbo. Kaya madalas po, sa labas na lang po ako tutulog. May kirot sa kanyang puso. Naawa siya kay Elias. Ang bata-bata pa nito para maranasan ang mga ganoong bagay. Kung pwede niya lang itong kunin at ampunin, pero hindi naman pwede. Sapat lang sa kanilang sinasahod nila, kinukulang pa nga. Baka magalit din ang mga kapatid niya at kung ano-ano pang sabihin. Kaya kung may pagkain, bibigyan niya na lang si Elias sa tuwing kumakatok. Napakaliit mo, sobrang liit para magbasura. Hindi ka dapat nagtatrabaho. Mahina niyang sabi rito. Lagi kang dumadaan sa ganitong oras? Tumigil sa pagkain ng bata. Hindi naman po. Depende po. San ka umuuwi? Mata man niya itong tiningnan. Okay lang. Basta pag gutom ka, kumatok ka lang ulit ha. Tuwing gabi lang kasi ako nandito. Nasa trabaho ako maghapon. Kaya tuwing gabi ka na lang kumatok ha. Muling tumingin si Elias sa kanya. Mas matagal sa pagkakataong yon, parang inaalala ang mukha niya, ang kabutihang kanyang ginawa. Ngumiti si Luisa. Basta paalala lang, huwag mong iaasa sa basura ang buhay mo. Kung may pagkakataon, mag-aral ka ha. Huwag mong sayangin. Ang bata-bata mo pa. Tumangon naman si Elias. Gusto ko pong mag-aral. Napangiti naman siya. Sige, pagtapos ka na, iwan mo lang dyan sa lalagyan at ako nang bahala. Tumalikod na siya para makakain na rin pero natigilan siya nang marinig ang boses nito. Ate! Natigilan siya. May kailangan ka pa? Umiling ang bata. Salamat po. Nang gabing yon, inalala niya si Elias habang nananahi ng mga tote bag. Siguro, nakuha siya nito dahil hindi katulad ng kanyang mga kapatid. Marunong itong magpasalamat sa mga maliliit na bagay. Naisip niya kung anong uri ng mundo ang kanyang inuuwian, kung may yumayakap ba kay Elias sa gabi. Maingay ang ihip ng hangin sa bintana. Ginagalaw ang kanyang sinulid sa pananahi. Mahaba at hungkag ang gabing sumunod. Kinuha niya ang bag na hindi niya natapos. Nagsimula ulit siyang manahi, hindi dahil kailangan, kundi dahil kailangan niyang gumalaw. Kailangan niyang magbigay kahit walang kapalit, kahit palaging masakit. Bumalik ang bata kinabukasan at sa susunod na araw hanggang sa naging tuloy-tuloy na. Kapag gabi, alam nitong nandoon na siya. Palagi itong kumakatok. Hindi lumakas ang katok nito kailanman. Kapag binubuksan niya ang tarangkahan, saka palang napapangiti ng matamis si Elias. Talaga? Gumagawa ka na ng sampagita at nagbebenta? Tanong ni Luisa nang magkwento ito. Tumangon naman si Elias. Opo, may pera na po ako. Gusto ko pong mag-aral sa susunod na taon. Tutulungan daw po akong mag-enroll ng tita ko. Napangiti naman siya. Mabuti naman, may pera ka na. Pero itago mo na yan. Gastusin mo sa iba. Dito ka pa rin kumain. Dapat hindi ka nagtatrabaho. Kaso, adik naman yung tatay mo. Bakit hindi ka nalang tumuloy sa tita mo? Ngumuso naman ito. Masama pong ugali ng asawa niya, Ate Luisa. Saka kapag kinupkup daw po ako, pabigat daw po ako. Pero gusto ko pong mag-aral kasi sabi niyo po. Bahagya siyang napangiti at hinaplos ang buhok nito. Oo, mag-aral ka. Bata ka pa. Marami pang pwedeng mangyari sa buhay mo. Huwag ka sanang mawalan ng pag-asa. Gayunpaman, kahit bumabalik ito ng nakangiti, hindi maiwasang mag-alala ni Luisa. Napapansin niya ang mga pasa at sugat sa mga braso at binti nito. Pero kahit isang beses, hindi ito kailanman nagreklamo. Hindi kailanman nagkwento sa mga nararanasan nito sa sariling ama. Elias, mahinahon niyang wika isang gabi at muling lumuhod sa harap ng bata. May sugat ka yata. May galos ka rito. At itong pasa mo, saan mo nakuha to? Napaurong ito nang mahawakan niya ang galos
at nanikip ang dibdib ni Luisa ng dahil doon. Nahulog po ako sa hagdan, bulong ng bata. Hindi ko po nakita, madalim po kasi sa bahay namin. Hindi na siya nag-usisa pa. Tumango na lang siya pero alam niyang hindi yon simpleng pagkahulog lang sa hagdan. Pagsapit ng katapusan ng linggo, nagsimula na siyang sadyang magtabi ng pagkain para rito. Binabawasan niya ang kanyang pagkain. Tahimik na isinasalin ito sa isang Tupperware. Namamayat man siya, ang mahalaga may makain din si Elias. Minsan, nahuli siya ng kanyang ina. Luisa! Ilang beses ko na bang sinabi? Tigil-tigilan mo yung kabaitan mo sa batang yan. Hindi mo naman anak yan. May tatay ang adik doon, oh. Kaunting pagkain lang naman po, ma. Mahina niyang sagot. Kawawa po yung bata. Hindi naman po iniintindi ng tatay niya. Abay, problema ko ba yun? Ikaw nga kulang na kinakain mo. Tapos pakakainin mo pa ang anak ng iba? Bulalas pa nito. Nakatungo lang si Luisa. Hindi siya sumagot. Wala rin namang saysay. Paulit-ulit lang, hahamakin ng mga ito ang batang wala namang ginagawang masama. Nagpapakabayani na naman kasi ang ate Luisa mo. Pinapakain na naman ang daga. Sabi pa ng kanyang ina. Hindi sumagot si Luisa. Hindi na siya makikipagtalo sa pamilya na hindi man lang magbigay ng kabutihan sa ibang tao. Salamat po ate Luisa. Palagi niyo po akong binibigyan ng pagkain kahit wala naman po kayong kapalit na nakukuha. Saad ni Elias nang muli niya itong pakainin. Ngumiti si Luisa. Walang dapat kapalit ang kabutihan, Elias. Napakunot ang noon nito. Pero paglaki ko po, babalik ko to. Bibigyan ko po kayo ng masarap na pagkain. Bibili ako ng lechon at maraming tsokolate. Tumawa si Luisa. Napansin niyang matagal-tagal na rin mula nang huli siyang tumawa ng ganoon. Hindi mo kailangang suklian to, Elias. Alam mo kung ano ang mas magandang gawin? Ano po? Hinawakan niya ang likod nito. Yung kabutihang natanggap mo, ibigay mo rin sa iba. Pag may nakilala kang gutom o malungkot o pagod at may maibibigay ka, ibigay mo. Ganon mo matutumbasan lahat ng kabutihan na ibinibigay ko sa'yo. Hindi mo kailangan bilhan ako ng lechon. Mas maganda kung ibigay mo yon sa batang katulad mo noon. Tumingin ito sa pagkaing hawak, saka tumingin muli kay Luisa. Sige po, promise po. Inilahad ni Luisa ang pinky finger niya. Pinky swear? Matamis na napangiti si Elias, saka inikot ang mumunting daliri sa kanya. Pareho silang natawa. Naging tahimik na ritual ang mga pagkatok ni Elias sa bahay nila. Magtatabi si Luisa ng pagkain, magrereklamo ang pamilya, pero nagpatuloy pa rin siya sa mga bagay na ginagawa niya para kay Elias. Isang hapon, may dala si Elias. Ano to? Tanong ni Luisa nang may iabot itong bulaklak na yari sa papel. Para sa iyo po. Buong pagmamalaki na sabi ni Elias. Ginawa ko po. Mother's Day po kasi at may activity sa school kanina. Wala naman po akong nanay na mapagbigyan. Ikaw na lang po. Sa'yo ko po binigay kasi pinapakain mo naman po ako palagi. Tinitigan niyo ni Luisa. Matamis siyang napangiti. Sa maagang pagpasa sa kanya ng responsibilidad, hindi niya na pinangarap magkaroon ng anak. Pero dahil kay Elias, kahit paano ay naranasan niyang maging isang ina. At sa kanya, yon ang pinakamagandang regalong natanggap niya sa mahabang panahon. Salamat, Elias. Namamaos ang tinig na sabi niya sa bata. Napakaganda. Nagkaroon si Luisa ng munting kaligayahan dahil kay Elias. Kahit papaano, napapagaan nito ang buhay niya sa bawat kwentong dala. Gayunpaman, lumipas ang mga araw at hindi na muling kumatok ang batang minsan ay naging kanyang kanlungan. Kumatok na ba dito si Elias para manghingi ng pagkain? Tanong niya sa mga kapatid. Napatingin si Nico sa kanilang ina. Ewan ko, basta nung nakaraan na wala ka at sobrang ginabi, pinalayas yun ni Mama. Tinaboy niya kasi ang baho tapos nakakadiri, amoy basura. Natigilan si Luisa sa sinabi nito. Anong sabi mo? Tinaboy nga, tinulak-tulak pa nga ni Mama. Kasalanan mo rin naman kasi sinanay mo palaging nandito at hihingi ng pagkain. Namihasa na tuloy, sabi pa sa kanya ni Nico. Bumaha ang inis sa kanyang dibdib.
Hindi siya makapaniwala sa ginawa ng mga ito kay Elias. Nawala lang siya saglit, pinagmalupitan na agad ang bata. Nang gabing yon, hindi na siya kumain. Ang pagkain niya, nilagay niya sa Tupperware para ibigay kay Elias. Baka kaya hindi na bumabalik ang bata dahil naitaboy nga ng ganoon. Pumunta siya sa bahay na alam niya kung saan nakatira si Elias. Ang tatay nitong adik ang bumungad sa kanya. Sino ka? Tanong nito. Napalunok si Luisa at humigpit ang hawak sa Tupperware na dala niya. Nandyan ba si Elias? Ako si Luisa, kaibigan ako ng anak mo. Sa amin siya pumupunta kapag nagugutom. Hindi na kasi siya bumabalik. Iniisip ko, baka nandito siya. Mata man siyang tiningnan ng ama ni Elias, pero maya-maya'y sumagot naman din ito. Wala siya rito. Di na babalik yun. Umawang ang bibig ni Luisa. Ha? Anong ibig mong sabihin? Paano wala? Nasaan? Anak mo siya, dapat alam mo kung nasaan siya. Hindi ko nga alam, hindi ba? Bulalas nito. Bakit bang kulit mo? Anak ko yun, kaya nasa akin ang desisyon kung saan ko siya dadalhin. Huwag ka nang mangialam. Kapag pumunta ka pa rito, papatayin kita. Nang isarado nito ang pinto, sobrang lakas ng tibok ng kanyang puso sa labis na kaba. Wala siyang ibang maisip kundi si Elias. Sinubukan niyang pumunta sa tita ng bata pero wala rin itong maisagot. Mukha namang walang pakialam ang mga kamag-anak nito sa bata. Aalis na sana siya nang may marinig siyang boses. Baka binenta na yun ng tatay niya, sabi ng asawa ng tita ni Elias. Parang tumigil ang mundo ni Luisa. Ano pong sabi niyo? Kumunot naman ang noo ng tita ni Elias. Anong sinasabi mo dyan? Nagkamot sa tiyan ang asawa nito. Kasi nakita ko yung si Eric nung isang araw. Sinama niya yung anak niya sa bayan. Parang may pupuntahan. Tapos nang bumalik, hindi nakasamang anak. Tapos mukhang mapera na nang makauwi. Ang daming binili. Tapos narinig ko, kausap na naman si Taba. Bumili na naman yata para may mahit-hit na naman. Doon na tuluyang gumuho ang mundo ni Luisa. Hindi niya na alam ang pwedeng gawin para matulungan si Elias. Natulala na lang siya at nang makauwi, doon na siya lihim na napaluha. Napamahal na sa kanyang bata, kaya nasasaktan siya sa sinapit nito. At ang nakakainis pa, wala siyang magawa at natatakot na rin sa tatay nito. Nang gabing yon, nadurog ang puso ni Luisa para kay Elias. Hindi siya mapakali, pero simula ng oras na yon, alam niyang isang alaala na lang ang mga pinagsamahan nila ng batang si Elias. Lumipas pa ang mga taon, marami na ang nagbago sa buhay ni Luisa, sa buhay ng kanyang mga kapatid at sa buhay ng nanay nila. Pero ang mga responsibilidad niya, ganoon pa rin. Ate, kailangan ko ng bayaran ng tuition fee. Wala pa ba? Tanong ng kanyang kapatid na si Mary. Bahagya siyang lumingon dito. Pasensya na, wala pa. Kababayad ko lang ng bayad natin sa upa. Pwede bang next month na lang? Medyo gipit pa. Napakagatlabi si Mary. Ate, hindi ko naman pwedeng sabihin yun sa admin. Sumabat naman si Nico. Sino ba kasing nagsabing mag-college ka pa? Di ka na nga nakapasa sa public, pinilit mo pa sa private. Wala ka namang pambayad. Sana nag-working student ka. Naiinis na lumingon si Mary kay Nico. Hindi kasi ako katulad mo na walang utak, kuya. Pinipilit kong mag-aral kasi mas gagandang buhay ko ron. Ikaw, wala ka kasing alam kaya nagtrabaho ka agad. Umismid naman si Nico. Matalino ka lang sa school, pero hindi ka naman madiskarte. Matalino ako sa labas, ikaw hanggang aral ka lang. Palagi mo na lang ako minamaliit. Tingnan natin kung sinong mas may mararating sa ating dalawa. Hindi kita tutulungan. Buisit ka. Kumunot ang noo ni Luisa at umawat na sa kanyang mga kapatid. Ano ba, tigilan nyo na yan? Ano ba namang mga ugali ang meron kayo? Hindi na nagsalita ang kanyang mga kapatid. Ganon ang mga kapatid niya. Habang tumatagal, mas lalong hindi nagkakasundo. Siguro dahil hindi sila lumaki na intact ang pamilya. May lamat ang pamilya nila kahit magkakasama at hindi magandang tahanan ang pinamulat sa kanila. Sa mga taon na nagdaan, paulit-ulit ang naging cycle ng buhay ni Luisa. Hindi na siya katulad ng dati. Kapag titingnan siya, halatang stress na stress at napakaraming pinagdaanan. Tumaba, pumayat at wala na siyang oras magpaganda.
ni ayaw niya nangang tumingin sa salamin. Nagkaroon siya ng trabaho sa fast food restaurant. Regular siya roon, kahit papaano, naging okay naman ang pagtustos niya sa pangangailangan ng pamilya niya. Hindi na rin niya nakita si Elias. Gusto niyang malaman kung nasa na ito, pero wala siyang paraan para malaman. At kahit tumipas na ang mga taon, kapag dumadaan siya sa kanto kung saan naglalaro pa rin ang mga bata, hinahanap pa rin ng mata niya si Elias. Hindi na ito bumalik, pero gabi-gabi, bago matulog, kapag tulog na ang lahat, nagdarasal pa rin siya para rito. Kung nasaan ka man, Elias, sana ligtas ka at nasa maayos na kalagayan, mahina niyang panalangin. Isang gabi, katatapos lang ng dinner rush sa restaurant. Kaunti na lang ang mga tao. Malapit na rin ang out niya, inuubos niya na lang. "Luisa," sabi ni Tanya sa kanya, "yung nasa table 3 gusto raw ng tubig. Pabigay naman, may ginagawa pa kasi ako." Pinunasan ni Luisa ang kamay sa apron at lumingon. "Sige, ako na." Kinuha niya ang isang baso ng malamig na tubig at lumakad patungo sa dining area habang pinipilit ngumiti sa kabila ng kirot sa kanyang talampakan. Suot ang luma at pudpud na sapatos. Ngunit napako ang ngiti niya nang makita kung sino ang nandoon. Nandoon si Imelda, ang ina ni Glenn. Halos walang pinagbago ang ginang, maganda pa rin at maamo ang mukha. Naging close niya ito dahil kay Glenn noon. Tanggap kasi nito ang relasyon nila at palaging kasama siya sa ipagluluto. "Luisa, ikaw na ba yan?" Tanong nito na may bahagyang gulat. "Anak, ikaw na pala yan." Napakurap si Luisa. Biglang nanikip ang dibdib niya. Masarap pa rin sa pakiramdam na matawag nitong anak. Subalit may kirot na rin dahil hindi na yun pwede dahil wala na naman sila ni Glenn ng matagal na panahon. "Tita," sagot niya habang inilalapag ang baso. "Kumusta po?" "Ikaw ang dapat tanungin ko. Kumusta ka na, iha?" Malumanay ang boses nito, ngunit may halong lungkot. Bahagyang tumango si Luisa at pinunasan ng kamay sa apron. "Ayos lang po. Heto po, nagtatrabaho." "Kitang-kita ko nga. Nagtatrabaho ka pa rin para sa mga kapatid mo. Kanina pa kita pinapanood. Ang sipag mo pa rin." Mahinang tumawa si Luisa. "Kailangan po walang ibang aasahan." Napatingin si Imelda sa kanyang mga kamay na marami ng kalyo. "May oras ka ba?" "Saglit lang. Libre ko." Nag-alinlangan si Luisa at napatingin sa counter. "Sige po, malapit na naman po ang out ko. Sandali lang po." Ilang minuto pa, magkatapat na silang nakaupo sa isang sulok ng fast food. Nasa gitna nila ang tray ng kaping in-order ng ginang para sa kanila. "Hindi ko akalaing dito tayo ulit magkikita," sabi ni Imelda habang hinahalo ang kape. Mahinang ngumiti si Luisa. "Ako rin po. Naaalala ko pa noong nag-aaral pa kayo ni Glenn. 3 taon kayong magkasama, hindi ba?" "Opo," sagot niya at biglang naalala ang mga pinagsamahan nilang dalawa ni Glenn. Hindi niya pa rin ito makalimutan kahit sobrang tagal na. Siguro dahil ito lang naman ang lalaking minahal niya. Simula nang maghiwalay sila, wala na siyang naging oras sa paghahanap ng love life. "Palagi kang dumadalaw tuwing linggo kasi sinasama ka ng anak ko noon. Nagdadala ka pa nga ng turon kahit wala namang handaan." Napangiti si Luisa. "Naalala ko rin po, sabi ko noon kay Glenn para hindi nakakahiya." "Hindi ka kailanman naging nakakahiya," sabi ng ginang ng may diin. "Luisa, biyaya ka sa bahay namin kasi para na rin akong nagkaroon ng babaeng anak. Gusto kitang maging manugang noon." Dagdag pa nito sa banayad na tinig. "Pero siguro may ibang plano ang buhay. Alam mo, ang anak ko, kapag nagmahal, seryoso talaga. Kaya nang maghiwalay kayo, nahirapan din makamove on. Ang tagal din bago nagmahal ulit." Napalunok si Luisa. "Iba na rin po kami ngayon." Ibig sabihin, nagmahal muli si Glenn. Nasasaktan si Luisa na pinakawalan niya ito. Gayunpaman, wala na siyang magagawa pa. Masaya na rin naman siyang nagmahal na ito ng iba.
Malungkot nang ngumiti ang ginang. Totoo yan. Si Glenn, nagtatrabaho na. Corporate. Sa Makati. Palaging busy. Alam mo naman yon. Bilib po ako sa kanya, sabi ni Luisa. Matalino po talaga siya. Palaging may ambisyon. Isang dahilan kung bakit iniwan niya ang binata. Hindi niya kayang sumabay sa mga pangarap nito. Hindi niya kaya na kung may iba pang bigat na nakasampa sa kanya. At ikaw? Tanong ng ginang habang tinitingnan siya ng mabuti. Kumusta ka na talaga, Luisa? Wala na akong balita sa'yo simula nang umalis ka. Hindi rin nagkukwento si Glenn. Alam kong iniwasan niya na mapag-usapan ka para mas makamove on siya. Pinaglaruan ni Luisa ang mga daliri. Nagtrabaho na po ako agad. Hindi ko na po kinayang pag-aaral. May nagkasakit sa amin. Inabandona na po kami ni Papa. Ngayon, pinag-aaral ko po ang mga kapatid ko. Sila po ang tinutustusan ko. Yung mga pangangailangan po nila sa pang-araw-araw at pati na rin sa eskwelahan. Kaya ako na lang po ang nagsakripisyo. Ganoon ba? Hindi ko po iniwan si Glenn kasi hindi ko na siya mahal. Mahinang sambit ni Luisa. Iniwan ko po kasi hindi ako patas para sa kanya. Hindi ko po kayang sabayan ang mundo na pinasok niya. Marahang inilagay ni Amelda ang kamay sa ibabaw ng kamay ni Luisa. Napakabuti mo. Masyadong mabuti minsan para sa sarili mo. Pero huwag mo pa ring hayaan na makalimutan mong iyong sarili dahil lamang sa pagmamahal sa mga kapatid mo. Darating ang panahon na kaya na nila ang kanilang mga sarili. Kaya sana'y huwag kang maging madamot sa sarili mo. Parang may humawak ng mahigpit sa kanyang puso. Parang naging mas nanay niya pa ang nanay ni Glenn kumpara sa sariling ina. Napakabuti nito, gaya ni Glenn. Namasa ang mga mata ni Luisa, ngunit pinilit niyang huwag pumatak ang mga luha mula roon. Ikinasal na po siya, di ba? Napabuntong hininga ang ginang. Oo, sa susunod na buwan. Congratulations po sa kanila, sagot niya at pilit pinapakalma ang sarili. Hindi agad nakasagot si Amelda. Matalino ang napili niya, magaling magsalita, trabaho rin sa parehong kumpanya. Pero hindi ikaw. Tumahimik silang dalawa, halatang parehong nanghihinayang sa mga dapat nangyari noon. Pero gumawa na rin naman kasi si Luisa ng mabigat na desisyon. Ang tangi niya na lang magagawa ay ang tanggapin ang naging kapalaran nila ni Glenn. Okay lang po, nakamove on na rin naman po kami pareho. Mahinang sabi ni Luisa kahit na alam niyang nasa puso niya pa rin si Glenn. May mga pangarap ka pa ba, Luisa? Tanong ng ginang. Anak, kahit hindi kayo nagkatuluyan ng aking anak, naghahangad pa rin ako na mapabuti ka. Matalino kang bata, masipag, at sana dumating naman ang panahon na kumilos ka para sa sarili mo at hindi para sa ibang tao. Gisingin mo sana ang natutulog mong pangarap, Luisa. Napailing naman siya. Wala na po akong oras, wala ring pera. Kailangan pa ako ng mga kapatid ko. May kailangan pong kumilos para may magtulak po sa kanila na magpatuloy pa sa buhay. Pero sa'yo, sino ang nagtutulak sa'yo? Tanong ng ginang at bahagyang nanginginig ang boses. Sino ang nag-aalaga sa'yo, iha? Hindi siya nakasagot. Mahigpit ang pagkakahawak niya sa tasa. Dahil ang totoo, walang gustong mag-alaga. Kahit simpleng sakit lang, hindi niya maaasahan ang kanyang mga kapatid sa pag-aalaga sa kanya. Minsan, naisip niya na lang na iwan ang mga ito. Inisip niya na maging makasarili na lamang. Pero masyado siyang mabait. Hindi kaya ng kanyang konsensya na iwanan ang mga ito. Kapag tatangkain niya pa lang, bumabalik na agad ang isip niya sa mga kapatid, sa mga bagay na pwedeng mangyari kapag pinabayaan niya. Ate Luisa! Ate! Sigaw ni Mary mula sa likod ng bahay. Ano? Sagot niya habang pinupunasan ng kamay. Field trip na sa Friday. Sabi ni ma'am kailangan bayaran na bukas. Sabi mo may bibigay ka, 'di ba? Tumango si Luisa kahit hindi naman niya talaga nasabi iyon. Oo, Mary, may naitabi ako. Wala naman talaga. Ni pamasahe para bukas, wala siya. Pero hahanap siya ng paraan
Palagi niya namang ginagawa iyon. Alam ko pong huli na, pero pwede po bang mag-advance para sa susunod na linggo? Binigyan ko po kasi si Mary ng pambayad sa field trip. Saad niya sa amo niya kung saan siya kumukuha ng mga tinatahing tote bag. Napabuntong hininga naman ito. May utang ka pa, Luisa. Alam ko po, pasensya na. Sige po, kahit bawasan niyo na lang po yung susunod kong mga matatahi. Mas dodoblehin ko rin po ang gawa ko para makabayad agad sa mga ina-advance ko. Tumango ito. Sige, pero huling beses na. Salamat po talaga. Pag-uwi niya, iniwan niya ang nakatiklop na pera sa notebook ni Mary. Wala siyang sinabi, baka mag-demand pa ito ng kung ano. Wala rin naman siyang matatanggap na pasasalamat mula rito. Sa sumunod na taon, una niyang napatapos si Tino. Masaya siyang sa wakas ay graduate na ito. Pag ganyan ka ng ganyan, Nico, lalong magugusot, ani Luisa habang nakangiti. Umikot ang mata ni Tino at inilabas ang dila. Ang pogi ko kaya. Nakaya mo, bulong niya. Napakamot si Tino at halatang nahihiya. Salamat sa'yo, ate. Kundi dahil sa'yo. Tama na, baka mapuno tayo ng drama bago pa magsimula ang graduation mo. Sa seremonya, siya ang pinakamasiglang pumalakpak. Siya ang umattend sa halip na mama nila dahil mainipin ang kanyang ina sa mga ganoon. Masayang masaya siya dahil may napatapos na siya. Gayunpaman, akala ni Luisa kahit papaano ay gagaan ang buhay nila. Hindi matanggap sa trabaho si Tino, tamad ding maghanap ng trabaho, kaya kahit may diploma, naging tambay lang sa bahay. Ang ending, siya pa rin talaga ang inaasahan at sumasalo sa lahat. Wala ka pa rin bang hahanap na trabaho, Tino? Isang araw ay hindi niya na napigilang itanong. Natigilan si Tino sa paggamit ng cellphone. Natulala ito at parang wala pang naisip na isasagot. Maya-maya'y bumangon ito sa upuan at hinarap siya. Ate, ang hirap maghanap ng trabaho ngayon. Huwag mo naman akong i-pressure, sabi ni Tino sa kanya. Napalunok si Luisa, hindi na mapigilan ang sarili. Hindi naman kita pinipressure. Ang akin lang, sana may trabaho ka na kahit hindi man lang align sa tinapos mo. Kasi ang tagal na. 1 taon kang walang trabaho. Kung meron, at least hindi ka tambay dito. Naiinis na ang mukha ng kanyang kapatid. Anong magagawa ko? Anong gusto mo? Magtrabaho lang ako dyan sa kung saan-saan. College graduate ako. College graduate pero hindi naman magamit. Gusto niyang diretsahin ito pero hindi niya naman masabi. Sensitibo kasi ito kapag napagsalitaan ng hindi papabor dito. Ang inaasahan ko lang, sana makapagtrabaho ka at makatulong. May mga kapatid pa tayong nag-aaral. Napairap naman si Tino. Huwag mo na kasing intindihin ang pag-aaral nila. Kaya na namang mag-working student ng mga yan Ano, isisisi mo na naman sa akin na napatigil si Mary kasi ako munang pinauna mong makagraduate. Bakit? Mas matanda ko kay Mary. Ako naman talagang dapat mauna. Bakit parang kasalanan ko? Kung nag-working student siya, edi okay. Kaso, asa rin naman siya sa atin. Hindi na nakasagot si Luisa. Natulala na lang siya. Dinadamdam niya na lang ang pagiging makasarili ng kanyang kapatid. Bakit ba ganun ito? Bakit kailangan kumilos ang mga kapatid niya na parang wala siyang nagawa sa mga ito? Bakit kahit pakitaan ng mabuti ang mga ito, hindi magawang ibalik sa iba kahit man lang sa kanya? Tumayo na lang si Luisa. Pagkatapos ng pag-uusap na yon, hindi niya na muli pang binuksan ang usaping yon sa kanyang kapatid. Hahayaan niya na lang ito sa magiging desisyon nito. Pero hangad niya na sana kahit papaano, magising naman ito sa mga nangyayari sa sariling buhay. At lubog na problema kay Tino, inaasahan niyang sana ay magampanan naman ni Nico. Uy, ate! Bati ni Nico sa kanya. May balita ako. Huwag ka munang umupo, sabi ni Luisa, tonong parang isang ina dahil ang nanay nila nasa sugalan na naman nang masira ang cellphone. Maghugas ka ng paa, basa na sa labas, baka madulas ka. Tumawa si Nico. Sige, sige. Mula sa isang sulok, nakaupo si Mary sa sahig. Nagbabasa ng notes para sa klase habang kinakagat ang dulo ng lapis. Sandali itong tumingin pero walang sinabi.
Pagbalik ni Nico, nakapaan at dala pa rin ang ngiti. Agad itong naupo sa monoblock chair at yumuko na para bang may sikreto. Ate, good news! Sabi sa kanya ni Nico. May agency na tumanggap sa akin. Tumaas ang mga kilay ni Luisa. Talaga? Oo, sa Taiwan. Factory worker. Okay ang sahod. 2-year contract at may housing na rin. Dahan-dahang naupo si Luisa, bahagyang kumakabog ang dibdib. Kailan ka aalis? Mga 3 buwan pa. Pero may kailangan akong bayaran muna. Ayan na, tahimik siyang naghintay. Sakalang naman siya kakausapin ng ganoon ng kanyang mga kapatid kapag may kailangan. Placement fee, 100,000 Ate Luisa. Pero huhulugan naman pagkatapos ma-deploy. Kaso ngayon ate, baka pwedeng makahingi ako ng tulong. Wala kasi akong pera. Naubos na kakaasikaso ko ng ibang papeles. Paliwanag ni Nico. Biglang tumayo si Mary at nalaglag ang notes nito. Ate, ano na naman to? Kakabayad mo lang ng tuition ko tapos ganyan? Ako nang sinusuportahan ni Ate Luisa. Sabi mo, Kuya Nico, kaya mo hindi ba? Ang yabang mo pa nga, di ba? Mary, mahinahong sabi ni Luisa. Hindi nakakainis na yan. Minamaliit niya ako tapos ganyan siya. Lagi na lang kasi si Kuya may pangarap, tapos ako yung laging naiiwan. Bunso ako pero palagi ba dapat na ako ang huling iisipin? Gusto ko rin makatapos ate. Huwag mo na siyang tulungan. Paasa lang yan. Tumayo rin si Nico habang umiigting ang panga. Paasa? Ikaw ang palaging inuuna ni ate. Ako nga tong tumigil ng pag-aaral para kayong dalawang makapagpatuloy ni Tino. Tapos, ako pang paasa. Tumigil ka kasi tinamad ka ng mag-aral. Balik ni Mary. Tumigil ako kasi walang pambayad. Kasi hindi katulad nyo, hindi ako nangangarap ng mataas gayong mahirap naman ang buhay. At least ako, hindi aasa kay Ate Luisa para may pangmatrikula sa college. Bakit hindi ako titigil sa pag-aaral kung mahirap ng buhay? Kung yan ngang si Tino na nakagraduate wala pa rin trabaho at wala pa rin pag-usad ang buhay hanggang ngayon. Tumayo si Luisa at pinigilan ang sagutan ng mga ito. Mabuti na lang wala roon sina Mia at Tino na kapatid pa nila. Kung naririnig yon, baka magrambulan na. Tama na, umupo na kayong dalawa. Huwag kayong magsigawan. Ano ba naman kayo? Huminto naman ang mga ito. Bihirang sumigaw si Luisa, pero kung hindi siya sisigaw, tila hindi magpapaawat ang mga kapatid niyang laging maiinit ang ulo. Umupo si Mary, nakabusangot at humalokip-kip. Si Nico naman, nagkamot ng batok at dahan-dahang umupo habang nanlilisik pa rin ang mga mata. Tiningnan ni Luisa ang mga ito. Tutulungan kita, Nico, sabi ni Luisa sa wakas. Napalingon si Mary sa kanya at halatang hindi natuwa. Pero, dagdag ni Luisa habang nakatingin kay Nico, kailangan mong mangako. Kapag nandoon ka na, kapag kumikita ka na, tulungan mo si Mary na makapagtapos. Huwag mo siyang pabayaan. Pangako, Ate Luisa. Agad na tugon ni Nico. Makakaahon tayo. Lahat tayo, basta makaalis lang ako. Ibabalik ko lahat. Babayaran ko lahat. Ayokong ganito na lang tayo habang buhay. Dahan-dahang tumango si Luisa. Pagod ng puso niyang magduda. Mas gusto niya na lang maniwala. Tahimik si Mary, pero nanginginig pa rin ang mga labi dahil sa nangyaring sagutan kanina. Hindi ako namimili, dagdag ni Luisa ng mahinahon. Pero kailangan natin magtulungan. Hindi ko na kayang akuin lahat. Malalaki na kayo at kung tutuusin, dapat hindi na lang ako ang kumikilos dito. Dapat nagtutulungan na tayo. Sana maaasahan ko kayo. Kapag okay ng bawat isa sa atin, pwede na naman tayong magkanya-kanya gaya ng gusto ninyo. Hindi ka na mag-iisa, sabi ni Nico. Aalis ako, oo. Pero para sa atin to. Para sa kinabukasan natin. Ako ang bahala, ate. Muling naupo si Luisa. Umaasa siya sa mga pangakong yon. Umaasa siya na magtutulungan sila nang sa gayon ay siya naman ang mangarap para sa sarili niyang buhay. Marami siyang ginawa para makaipon ng pang-placement fee ni Nico. Marami siyang ibinenta. May nautang na naman ang kapatid niya sa lending pero tinulungan pa niya ito sa mga kakulangan. Kaya nang maipon nila yon, nagkaroon ng munting pag-asa kay Luisa. Yumakap si Nico sa kanya.
Salamat ate, salamat talaga. Kapag nakalis ako, pangako, buwan-buwan ay may padala ako. Tipid siyang umiti. Salamat. Dumating ang araw ng alis ni Nico nang walang malaking handaan. Walang paalam sa airport, isang malaking maleta, sakay sa bus, at isang malamig na umaga kung saan nakatayo si Luisa sa terminal. Kumakaway sa kanyang kapatid na aalis na. Pinanood ni Luisa ang bus hanggang sa mawala yon sa kanyang paningin. Nang makauwi, nadatnan niya si Mary na nag-aaral sa lamesa. Napabuntong hininga siya at tumabi rito. Alam niyang may hinanakit pa ito sa kapatid nila. Galit ka pa ba? Tanong ni Luisa. Umiling si Mary. Hindi na. Pero ate, gusto ko lang talagang makatapos. Alam ko naman gusto mong makatapos sa pag-aaral. Sandali itong natahimik at napakagatlabi. Pero gusto ko ring maniwala kay kuya. Malungkot nang umiti si Luisa. Ako rin, gusto ko ring maniwala kay Nico. Wala na tayong inaasahan kay Tino, kaya sana hindi tayo iwan ni Nico. Ikaw, nasa kolehiyo na. Si Mia, nasa high school pa. Lahat naman sila umaasa. Lahat silang magkakapatid gustong makawala sa buhay na yon. Pinagmasdan niya ang kanyang inang natutulog. Puyat na naman ito sa kakasugal. Hindi niya na inaasahang magbabago pa ito. Wala na siyang nakikitang pag-asa rito. Pero para sa mga kapatid niya, alam niyang may buhay pang bubuuin ang mga ito. Hangad niyang sa ngayong pagkakataon, baka may tutupad na sa pangako. Na baka sa wakas, may magbabalik sa lahat ng kabutihang ibinigay niya. Hindi sa anyo ng bulaklak o regalo, kundi sa anyo ng isang taong aako ng bigat na matagal niya ng pasan. At sa unang pagkakataon sa ilang taon, nang pumikit si Luisa, nangarap siya ng pahinga para sa kanyang sarili. Pero 8 buwan na mula nang umalis si Nico papuntang Taiwan, wala itong pangakong tinupad. 8 buwang lumipas mula noong tumayo ito sa terminal, nangangakong hindi kailanman malilimutan na magpadala ng pera sa kanila. Tumatawag naman si Nico sa simula, pero sa huling 3 buwan, wala na. Walang padala, walang balita, walang sagot. Tumigil na si Mary sa pagtatanong pagkalipas ng ika-4 na buwan. Silang magkakapatid, may hinanakit na kay Nico na mukhang kinalimutan na sila. Gayunpaman, sinusubukan niya pa ring mga musta kay Nico at ipaalala ang mga pangako nito. Nico, kumusta ka na? Tanong niya nang sa wakas ay sagutin ni Nico ang tawag. Ano ba yon? Muling nagsalita si Luisa. May mga chat ako sa'yo, hindi mo naman sinasagot. Okay ka lang ba? Tuition na naman ni Mary. Pwede ka bang magpadala kahit kaunting pandagdag lang muna? Nangako ka kasi Nico, marami pang gastusin dito sa bahay. Hindi agad nagsalita si Nico. Kaya muli siyang nagsalita. Pasensya na, alam kong pagod ka pero kahit kaunting tulong lang, pang tuition ni Mary. Ako ang namomroblema sa tubig, sa kuryente at sa pagkain. Wala ka na ring paramdam. Akala ko, tutulungan mo na kami. Sa wakas, sumagot na rin ang kanyang kapatid na si Nico. Ayan ka na naman. May sarili akong problema dito. Huwag mong iaasa lahat sa akin. Magpapadala naman ako kapag nakaluwag-luwag na, hindi ba? Lalong sumikip ang dibdib ni Luisa. Hindi ko inaasa lahat, Nico. Saka bakit parang lagi ka nang gipit? Sabi mo, pag nakaalis ka. May girlfriend ako. Yun ang totoo. Sa kanya ako nagpapadala dahil pagbalik ko, gusto kong magpakasal na kami. Bahagya siyang natigilan. Wala siyang kaalam-alam na may girlfriend na pala ito bago umalis. Hindi naman kasi ito nagkukwento. Wala itong ipinakilalang kahit na sino. Bakit hindi mo sinabi? Nang hihinang tanong ni Luisa. Para ano? Para ibang isipin niyo at hindi na ako suportahan. Kailangan ko ng tulong. Saka magpapadala ako next month na lang. Puro kayo panghihingi. Tapos ano? Susumbatan pa? Akala mo ba madali rito? Hindi porket nagpadala ako dati. Obligasyon ko na kayo habang buhay. Nanginginig ang mga kamay niya. Huminga siya ng malalim bago muling nagsalita. Hindi kita sinusumbatan. Ang akin lang naman, nagbitiw ka ng pangako mo kay Mary. Sana naman lang tuparin mo yon kasi umaasa kami. Matindi ang isinagot ng kanyang kapatid na si Nico. Tumigil ka na nga dyan, Ate Luisa. Lahat na lang pinapasan mo.
Akala mo, martir ka? Hindi ka ang sentro ng mundo. Wala kang ibang ginawa kundi magpakabayaan ng inutil. Ang laki na naman ng mga yan. Pabayaan mo na. Kaya mo nang magtrabaho, di ba? Magkanya-kanya na tayo. Parang bubog ang mga salita ni Nico. Hindi siya makapaniwala sa mga narinig. Tinitigan ni Luisa ang screen habang lumuluha. Hindi naman kasi ganoon kadaling iwan sina Mia at Mary. Ang unfair para sa mga ito, isa pa, dadalhin lang yon ng konsensya niya. Gayunpaman, may bahagi kay Luisa na gustong sumang-ayon sa mga sinabi ni Nico. Malalaki na naman nga ang mga ito. Kung tutuusin, hindi niya na dapat hila-hila pa ang bagahe ng kanyang pamilya. Kung nagkanya-kanya sila, baka naabot niya na sana ang pangarap niya. Hindi niya na sana iniwan si Glenn. Kasi sa mga nakikita niyang pag-uugaling ng mga kapatid, ano pa bang aasahan niya? Para bang senyalis na yon na balang araw, wala namang iintindi sa kanya. Nadarating ang panahon na wala rin siyang mapapala sa mga ito. Kaya bakit pa siya magpapakamartir at inutil para sa pamilyang mabubuwag din? Pagkatapos ng pag-uusap na yun kay Nico, hindi niya alam kung paano sasabihin kay Mary ang naging asal nito. Siguradong masasaktan si Mary. Tawagan mo kaya ulit si Kuya? Bulong ni Mary at hindi tumitingin sa kanya. Hindi na, sagot ni Luisa. Mukhang wala nang balak si Nico na tulungan tayo. Tumango si Mary. Hindi na ito muling nagsalita. Pero alam niyang nasasaktan ito sa pagpapaasa ng sariling kapatid. Nang araw na yon, walang ibang ginawa si Luisa kundi umiyak. Ang pamilyang ginawa niya ng sakripisyo, hindi lang unti-unting nabubuwag. Unti-unti na ring nawawala ng pakialam sa isa't isa. At bukod kay Nico, may isa pang tao na labis na magpapadismaya sa kanya. Anong ikakasal, Tino? Gulantang na tanong niya nang umuwi ito na may kasamang babae. Napalunok naman ito. Si Vanji, girlfriend ko. Oo ate, ikakasal na kami. Ayaw ng mga magulang niya na hindi kami ikasal. Lalo na't nabuntis ko siya. Nabuntis? Napaupo si Luisa sa upuan. Tiningnan niya si Tino na hindi na inisip ang mga buhay nila. Pinag-aral niya ito para kahit papaano ay makatulong sa iba nilang kapatid. Hindi na nga nakahanap ng matinong trabaho, nag-asawa pa kaagad. Pero hindi niya na talaga kaya. Hindi na kayang kimkimin ni Luisa. Pagod na siyang umintindi. Bakit ba makasarili kayo? Bulalas na lang niya. Natigilan ang kanyang mga kapatid. Tumulo ang mga luha ni Luisa at napasinghap. Naging breadwinner ako ng pamilyang to dahil walang ibang ginawa si Mama kundi ang magsugal ng magsugal. Napalingon agad ang kanyang ina. Anong sabi mo? Humarap na siya rito. Bakit? Totoo naman, di ba? Sugal ka ng sugal. Wala kang ibang ginawa kundi yan. Wala kang pakialam kahit nahihirapan ako. Nakita mo lang na kaya ko. Pinasalo mo na sa akin lahat. Wala kang awa. Bigla siyang sinampal ng kanyang ina. Ano? Ang kapal ng mukha mo para sagutin ako ng ganyan. Nagmamalaki ka na? Oo. Malakas niyang sigaw at sumabog na ang ilang taong kinikimkim na sama ng loob. Magmamalaki ako. Magmamalaki ako kasi may karapatan akong gawin yon pagkatapos ng mga ginawa mo sa akin. Ilang taon na akong ganito. Ilang taon na. Pero sa tuwing may nababago ako sa buhay niyong lahat, hindi na kayo marunong lumingon. Humarap siya kay Tino. Ikaw? Walang hiya. Pinag-aral kita. Ang hinihingi ko lang, tumulong ka kina Mia at Mary. Wala ka nang matinong trabaho. Mag-aasawa ka pa. Tumingin siya sa kasamang babae ni Tino. Mayaman ba tong nabuntis mo? Galing! Naghanap ka ng mayamang babae para hindi ka mahirapan? Ate, hindi ganun. Bakit mo ba sinasabi yan? Mahal ko si Naomi. Katwiran pa ni Tino. Wala akong pakialam sa pagmamahal na yan. Hindi niya na mapigilan ang mga hikbi. Inasahan kita. Inasahan ko kayo ni Nico. Ano bang akala niyong lahat? Ako ang magulang niyo? Na dapat ba talaga responsibilidad ko kayo? Ni pasasalamat wala akong natanggap mula sa inyo. Nagkusa ako. Nagsakripisyo ako para sa inyo. Bakit?
Hindi naman namin sinabi na magsakripisyo ka. Bulyaw na rin ni Tino. Sana pinabayaan mo na lang kaming lahat kung susumbatan mo lang kami ng ganito. Ang sabihin mo, tumulong ka sa amin kasi may inaasahan ka ring balik. Pagmamahal ba ang tawag mo dyan? Paniningil yan. Malakas na napasigaw si Luisa at binato ito ng bote ng lotion. Malakas siyang umiyak. Pakiramdam niya, wala nang salitang masasakit pa roon. Pagod na siya. Ayaw na ni Luisa makipagsagutan. Ayaw niya ng mga tuwiran. Ano pa bang akala ng mga ito? Hindi siya napapagod? Siya ang gagawa ng lahat. Magiging mabait na lang ba siya habang buhay? Tama si Tino. Umaasa siya ng balik mula sa mga ito. Umaasa siya dahil alam niya sa kanyang sarili na hindi niya dapat yun ginagawa. Umaasa siya dahil kahit papaano, gusto niyang matupad ang mga pangarap para sa kanyang sarili. Pero anong gagawin niya sa mga kapatid na ganoon lang ang iniisip? Ate, saan ka pupunta? Tanong ni Mary sa kanya. Aalis ka? Ate, hindi pwede. Nag-aaral pa ako. Paano ang bahay? Walang may trabaho sa amin dito. Natigilan siya sa pag-iimpake. Mas lalong tumulo ang kanyang mga luha. Wala man lang talagang nagtanong sa nararamdaman niya. Walang may pakialam. Mas iniisip pa rin ng mga ito ang mga sarili na mawawala sa landas kapag nawala siya. Kayo nang bahala. Pagod na ako sa inyo. Aalis na ako. Ayoko na. Hindi ko na kaya. Malalaki na naman kayo. Kayo na lang ang bahala sa sarili nyo. Pagod na ako sa mga ugali nyo. Sabi ni Luisa. Naiiyak na sinamaan siya ni Mary ng tingin. Ate, ano ba? 2 taon na lang. Susukuan mo pa ba ako? Yun na nga. 2 taon. Malaki ka na. Pag-aralin mo na ang sarili mo. Hirap na ako. Ako nang umako ng lahat nun dahil mga bata kayo at wala pang magawa. Pero ngayong malaki na kayo, bakit ako pa rin? Bakit kailangang ako pa rin ang gumawa ng lahat? Bakas ang hinanakit sa mukha ni Mary. Galit ka kasi makasarili sila. Pero makasarili ka naman din? Oo, makasarili ako. Bakit? Masama? Hindi pwedeng unahin ang sarili ko? Itawag nyo na ang gusto nyong itawag sa akin. Wala akong pakialam. Sa dami kong nagawa para sa inyo, makasarili pa rin? Sa dami ng ginawa ko, 1 beses ko lang kayong nabigo. Makasarili na agad ako? Walang hiya kayo? Kung may makasarili dito, kayo yun at hindi ako. Minsan humarap kayo sa salamin at tingnan nyo yung mga pag-uugali nyo. Dahil sa totoo lang, ngayon ko lang na-realize na hindi worth it na ipaglaban kayong lahat. Nang gabing yon, nagkaroon siya ng lakas na talikuran ang mga ito. Nagkaroon ng lakas ng loob si Luisa na umalis sa bahay na hindi siya binigyan ng tahanan. At habang sakay ng tricycle dala ang mga gamit, doon pa mas lalong bumuhos ang mga luha niya pero wala na siyang pakialam. Hindi niya alam kung saan siya pupunta. Parang kahit utak niya, nahihirapan ng gumana sa sobrang sakit na nangingibabaw sa kanyang puso. Hanggang sa tumigil siya sa tapat ng isang magandang bahay. May ingay sa loob, ingay ng isang masayang pamilya. Pamilyang pinangarap niya pero hindi niya kailanman nakamtan. Papa! Habol! Mama, bilis! Takbo! Sigaw ng batang babae na lumabas sa bakuran ng bahay habang akay ng isang babae. Mas lalong nanikip ang dibdib niya nang makitang si Glenn ang kasunod na lumabas doon. Masayang-masaya ang mga ito. May pamilya na pala ang lalaking minahal niya. Totoong masaya siya para kay Glenn, pero malungkot si Luisa para sa kanyang sarili. Dapat siya ang nandoon. Dapat siyang masaya kasama ang asawa niyang si Glenn at ang anak nila. Pero kung inilaban niya si Glenn sa gitna ng mga responsibilidad niya noon, baka hindi rin sila nagtagal. Mapapagod ito, makikipaghiwalay at maghahanap din ng iba. Mas magiging masakit, mas hindi kayang tanggapin. Malungkot siyang napangiti. Wala na, wala pa rin, at hindi kailanman magiging kanya ang buhay na kanyang pinangarap. Luisa? Tanong ni Amelda, nagulat nang makita siya. Nanlaki ang kanyang mga mata. Tita, pasensya na po. Aalis na po ako. Napadaan lang po ako dito. Hindi ko po alam na dito nakatira si Glenn. Wala naman po akong balak manggulo. Bakas ang awa sa mukha ng ginang. Alam kong wala kang intensyon. Pero bakit ganyan ang itsura mo?
Huminga siya ng malalim. Lumayas na po ako sa amin. Pagod na po kasi ako, tita. Pagod na? Agad siyang niyakap ni Amelda. Sa pagkakataong yon, nakaramdam siya ng munting kapayapaan. Kahit hiwalay na sila ng anak nito, kailanman ay hindi nakalimot si Amelda sa kanya. Halika, sa bahay na muna kita. Hindi natin ito ipapaalam kay Glenn. Doon ka muna tumuloy. Kawawa ka naman, anak. Ano ba itong nangyari sa buhay mo? Mas lalo siyang umiyak at doon pansamantala na kumuha ng lakas. Mabuti na lang talaga, nakita siya ni Amelda. Katulad ng sabi ng ginang, tumuloy na nga muna siya sa bahay nito. Pero alam niyang hindi niya pwedeng tanggapin palagi ang tulong nito. Nakakahiya kay Glenn, parang kabastusan din para sa asawa ng binata. Kaya makalipas ng 1 linggo, naghanap siya ng sariling matutuluyan. Doon, nagsimula ulit siya ng panibagong buhay. Nagpatuloy siya sa trabaho. Sa kinikita ni Luisa, sa wakas ay iniisip niya na makapagtabi man lang para sa pag-aaral niya. Kahit vocational man lang, nagplano siya para sa sarili. Pilit na tinatanggal sa isipan ang mga iniwang kapatid at ina sa bahay. Subalit kahit iniwan niya na ang mga ito, para talagang mga aninong hindi sumusunod. At kahit na ilang beses pa silang magkasagutan, palaging siya ang unang aasahan, palaging siya ang unang tatakbuhan. At kahit alam niyang masasaktan na naman siya, wala siyang magawa kundi bumalik at kumilos na naman para sa mga ito. Ate, nasan ka ba? Bakit ngayon ka lang sumagot? Anong gagawin ko? Ate, wala na si Mama. Kasalanan mo. Bakit mo kasi kami iniwan? Na-stress si Mama dito. Nagpakamatay siya. Bulyaw ni Mary sa kanya nang tumawag ito. Nabitiwan ni Luisa ang kanyang cellphone. Nangingislap ang kanyang mga mata sa luha na wala na siyang makita. Biglang may narinig siyang mga hikbi, sigaw at pag-iyak. Namalayan niya na lang na naglalakad na siya papunta roon. Si Luisa na walang ibang naranasan kundi kabiguan lang sa buhay. Ang daya-daya mo? Ma, bakit kailangan mong gawin to? Bakit hindi mo ako patahimikin? Bakit mas lalo mong pinapahirapan ang kalooban ko? Umiyak siya ng umiyak ng gabing yon, pero alam niyang kailangan niyang kumilos. Hindi alam ni na Mary at Mia ang gagawin. Tumawag siya kay Nico para humingi ng tulong. Kaso, wala namang maaasahan dito. Nagbigay naman ang asawa ni Tinong ng pera para sa pagpapalibing ng mama nila. Pero siya rin ang nag-asikaso. Alam niyang may galit sila sa ina. Silang lahat na magkakapatid, pero hindi naman nila ito pwedeng pabayaan. Hanggang kamatayan, naging pabigat pa rin sa mga anak. Saad ng kapitbahay nila. Wala na siyang ibang sinabi. Ayaw ni Luisa na magsalita ng kung ano paman. Hindi na siya matahimik. Bago mawala ang kanilang ina, nagtalo pa silang dalawa. Kaya kahit na hindi niya naman gusto ang mga nangyari, may bahagi pa rin sa kanya na sinisisi ang sarili. Iba na ang katahimikan sa bahay pagkatapos ng libing. Nasa dati pa rin ang mga gamit ng kanyang ina. Maayos na nakatiklop ang mga blusa sa pinakailalim na drawer. Habang inaayos, may nakita siyang nakasingit sa pagitan ng 2 lumang damit. Parang huminto ang kanyang paghinga. Alam niyang sulat kamay yun ng kanyang ina. Para kay Luisa. Matagal niya yung tinitigan bago dahan-dahang binuksan. Bahagyang nanginginig ang kanyang mga kamay habang binubuksan ng papel na tila marupok na rin. Luisa, kung binabasa mo ito, baka wala na ako. Pasensya na agad sa sakit. Alam kong masakit. Alam kong galit ka. Naiintindihan ko kung oo. Hindi ako naging mabuting ina. Alam ko yon. Hindi ko kailangang marinig pa sa inyo. Hindi ko kailangang ipaalala. Araw-araw na lang, ako ang unang bumubulong niyan sa sarili ko. Luisa, anak, ikaw ang pinakaunang biktima ng mga pagkukulang ko. Ikaw ang sumalo sa lahat, sa mga bayarin, sa mga gutom ng kapatid mo, sa kawalang saysay ko bilang nanay. At kahit kailan, hindi mo ako sinumbatan, hindi mo ako pinahiya, hindi mo ako iniwan, sumabog ka na lang talaga. Pero ako ang unang bumitaw. Napapikit si Luisa habang pinipigilang lumuha. Pero parang unti-unti nang bumubuka ang mga sugat sa kanyang dibdib,
kasabay ng higpit ng pagkakahawak niya sa papel. Kahit kailan, hindi mo naramdaman na may nanay kang sasalo sa'yo, ano? Kasi abala ako sa sugal, sa pag-iyak, sa pagtakas. Alam kong sinaktan kita, hindi lang sa salita, pati sa katahimikan. Yung mga araw na umiiyak ka, pero hindi ako lumapit. Hindi ako marunong. Hindi ako naging matatag. At ngayon, mas pinili ko pang sumuko. Patawad, anak. Hindi dahil kasalanan mo. Hindi mo kasalanan. Wala kang ginawa kundi magmahal sa akin at sa mga kapatid mo. Tinakpan ni Luisa ang bibig niya habang dahan-dahang sumisinghot ng hangin. Umiiyak siya pero tahimik. Isang sakit na matagal nang nakaimbak sa kailaliman ng kanyang puso. Sinubukan kong magbago, magsimula, pero lagi akong natatalo sa sarili ko. Sa takot ko, sa kahapon ko na palagi ko nalang pinagsisisihan. Pero, salamat ha. Salamat sa mga taon na inalagaan mo ako. Ang mga kapatid mo, kahit hindi ka nakatanggap ng kapantay na pag-aalaga mula sa amin. Salamat sa mga ulam na pinilit mong pagkasyahin. Sa mga damit na hindi mo binibili para may pambili tayo ng bigas. Salamat sa hindi mo pagtapon sa akin kahit matagal na akong basura sa paningin nyo ng mga kapatid mo. Na-blur na ang mga titik sa papel habang tuluyang bumigay si Luisa sa mga hikbing hindi na niya kayang pigilin. Isang sakit yon na tagos sa buto. Ngayon, ikaw na. Ikaw na ang bahala sa sarili mo. Huwag mong gawin sa sarili mo ang ginawa ko sa akin. Hindi pa huli ang lahat, anak. Kahit pa pagod ka na, kahit pa pakiramdam mo'y huli ka na, tapos ka na, hindi totoo yon. Pwede ka pa rin mangarap, pwede ka pa rin tumawa, pwede ka pa rin mahalin Luisa. Hindi ko yan nagawa sa'yo, pero sana balang araw ay may ibang gagawa nun. Wala akong maiiwan sa'yo kundi ang sorry ko. Pero sana, kaunting tapang din. Tapang para piliin ang sarili mo kahit minsan lang. Mahal kita kahit hindi ko na ipakita. Kahit huli na. Mama. Pagsapit ng huling salita, hindi na niya makita ang papel dahil sa luha. Ipinatong niya yon sa kanyang dibdib at yumuko sa sahig. Kasama ang alaala ng inang minahal sa paraang sira-sira at huli na. Hindi naging mabuting ina ang kanyang nanay. Pero marahil, minahal pa rin siya sa paraang kinaya nito kahit hindi sapat. At marahil ay ayos lang na ipagluksa ang isang taong minahal niya, hindi lang para sa kung sino ito, kundi pati na rin sa kung sino ang hindi nito naging. Sa mga sumunod na linggo, nanatili na lang si Luisa sa kanila. Hindi niya natin nalikuran sina Mia at Mary. Bahagya na rin namang nahihiya ang mga ito na manghingi sa kanya. Kaya pareho na lang din naging working student. Gayunpaman, iba pa rin kapag may suporta niya. Kaya kahit na mahirapan ulit at walang makuhang kapalit, tumulong pa rin siya. Kapag may emergency, kapag kailangan ng mga ito, siya agad ang unang nilalapitan. Hanggang sa lumipas pa ang mga taon, nakatapos na ang mga ito at may mga trabaho na rin. Namalaya niya na lang na naiwan na siyang mag-isa. Kumikilos, nagtatrabaho, hindi na para sa ibang tao, kundi para sa sarili niya na lamang. Gusto niyang magpahinga, pero sino bang susuporta sa pagpapahinga niya kung naiwan siyang walang-wala? Kaya kahit na nahihirapan, nagpatuloy pa rin siya sa buhay. Wala ka namang tinutustusan, para san bang ipon mo at todo kayod ka? Tanong minsan ng kanyang katrabaho. Sandali siyang natigilan. Para sa sarili ko lang? Malungkot siyang napangiti. Ang totoo, ayaw ni Luisa na kahit hanggang kamatayan niya, may masabi pa ang mga kapatid niya. Ayaw niyang maging pabigat. Kaya nag-iipon na muna siya. Kapag may natitira pa siyang oras sa mundo, siguro doon siya gagawa ng mga bagay na hindi niya nagawa noon. Para sa kabaong, isinilid ni Luisa sa envelope ang perang naipon niya. Kumuha siya ng 3 pa. Para sa lupa na paglilibingan ko, ito naman para sa damit ko kapag namatay na.
Tiningnan niya ang mga envelope na yon. Natulala na lang siya. Ganito ba talaga ang mga plano kapag mag-isa na? Parang blanko sa pakiramdam, para bang hinihintay niya na lang talaga na bawiin ng Diyos ang kanyang buhay. Pero sa pag-iisang yon, kahit ayaw niyang abalahin ang mga kapatid, hindi naman yun pwede. Kaya lang, anong gagawin niya kung ayaw magpaabala ng mga ito? Hanggang sa isang araw, dumating ang isang emergency sa buhay ni Luisa. Nanginginig ang tray na hawak niya habang lumalabas mula sa kusina. Kanina pa siyang nahihilo pero hindi niya gaanong pinapansin. Pinilit niyang pakalmahin ang sarili. Gayunpaman, habang naglalakad siya pa uwi, mas lalong sumasama ang pakiramdam niya. "Ate, okay ka lang?" Tanong ng isang babae nang mapansin siya. Lumingon si Luisa para sumagot, pero doon na siya tuluyang bumagsak. Puro puti ang bumungad nang idilat ni Luisa ang mga mata. Puting kisame, puting kortina at isang bentilador na paikot-ikot sa kisame. Akala niya'y panaginip lang hanggang sa sinubukan niyang bumangon at nananakit ang kanyang dibdib. Bumagsak na lang siya ulit. May dumaan na nurse sa pasilyo at napahinto nang makita siyang gumalaw. "Miss?" Magiliw na tanong ng nurse. "Gising na po kayo. Kumusta po ang pakiramdam?" Sinubukan ni Luisa ngumiti pero tuyong-tuyo ang kanyang mga labi. "Masakit po ang ulo ko. Parang nilalamig kahit ang init." "Napagod po kayo ng sobra," sabi ng nurse sa kanya. "Sinuri na po namin ang vital signs ninyo. Kulang sa timbang, mataas ang presyon at maraming palatandaan ng matagalang stress. May history po ba kayo ng alta presyon?" Kumurap si Luisa. "Wala po, hindi ko po alam. Ngayon pa lang po ako na ospital." Tumango ang nurse na parang sanay na sanay sa ganoong usapan. "Sabi po ni Doc kanina, kailangan niyo po ng pahinga at regular na pagkain. Kumakain po ba kayo ng maayos?" Lumayo ang tingin ni Luisa. "Kapag may oras at may budget." Ang totoo, nakakalimutan niya na lang kumain. Minsan, tinatamad pa siya. Nawala na kasi siya ng gana simula nang maging mag-isa na lang siya sa bahay. Pinapagod niya rin ang kanyang sarili dahil nag-iipon nga siya para sa mga bagay na kailangan niya kapag namatay na siya. "Maaga na po kayong madi-discharge. Sa hallway lang po kayo na-confine kasi puno ang ward. Pero binigyan po kayo ng fluids. May gamot din po kayong may uuwi." Imporma ng nurse sa kanya. Isa na lang po, may emergency contact po ba kayo? Tatawagan na lang." Nag-alinlangan si Luisa. Saka binigkas ang numero ni Mary tapos ang kay Tino. Umalis ang nurse at mukhang tatawagan ng mga ito. Pero bumalik ito nang walang napala. "Wala pong sumagot?" Malumanay na sabi ng nurse. "May iba pa po ba kayong pwedeng tawagan?" Umiling si Luisa. "Wala na po. Ako na lang, kaya ko naman. Saan ba magbabayad?" Huminga ng malalim ang nurse. "Sasamahan ko po kayo. Dapat po guardian ang nag-aasikaso nito. Pasyente po kayo." Bahagya siyang nahiya. Hindi niya masabi na wala naman siyang maaasahan sa kanyang mga kapatid. Pero hindi niya na kayang dagdagan ang awa na nakikita sa mga mata ng nurse. Pinasakay siya sa wheelchair kahit kaya niya naman. Tinulungan siyang magbayad nito at inassist ang mga kailangan niya. "Ano po? Bayad na si Miss Luisa?" Tanong ng nurse sa cashier. Tumango naman ito. "Oo, bayad na siya. Nakalagay dito. Katatawag lang sa akin ng head." Kumunot ang noo ni Luisa. Kahit nurse, nagtataka kung sino ang nagbayad para sa kanya. Gayunpaman, hindi niya na masyadong inabala. Gusto niya na lang talagang umalis sa ospital na yon at umuwi na. Nagpatuloy ang mundo na parang walang nagbago. Umuugong ang tricycle na sinasakyan niya. Maya-maya'y tumigil ang tricycle dahil sa traffic. Natigilan sila sa harap ng isang karinderya. Sa loob, may batang lalaki, 7 taong gulang marahil, nagbibilang ng barya para makabili yata ng pagkain. Ngumiti siya nang maalala si Elias. Nasaan na kaya si Elias? Naaalala mo pa kaya ako? Sana okay ka lang ngayon. Sandaling panahon niya lang nakasama si Elias pero hindi niya ito kailanman nakalimutan.
Siguro dahil sa lahat ng tao, si Elias ang kaisa-isang taong mabilis nagpasalamat sa kabutihang ibinigay niya. Si Elias ang taong nagpahalaga sa mga bagay na ginawa niya. Hindi niya rin siguro nalimot ang batang yon dahil alam niya sa kanyang sarili na wala siyang nagawa para iligtas ito. Wala siyang nagawa para kunin ito mula sa ama nitong si Eric. Kaya sa bawat panalangin, hindi nawala si Elias. Hangad niyang hindi ito napasama, hangad niyang nasa mas ligtas na lugar na ito. Dahil ang katulad ni Elias, deserve ang mundong hindi marahas para rito. Nang makauwi, nagpahinga na lang muna siya. Nagdesisyon na rin siyang huwag na masyadong magpakapagod sa buhay. Nakakahiya na may maabala pa siyang ibang tao. Nagluluto siya ng gulay nang biglang may kumatok sa gate ng bahay niya. Kumukulo na yon kaya pinatay niya na lang ang kalan. Pumunta naman siya sa gate para makita kung sino ang kumakatok. Medyo maulan kaya nagdala siya ng payong. Nang buksan ni Luisa, bumungad sa kanya ang isang matangkad na lalaki. Magandang gabi po, Ate Luisa. Kumunot ang noo niya. Magandang gabi rin. Sino ka? Anong kailangan mo? Hindi agad nakapagsalita ang lalaki na nasa harap niya. Nagulat na lang siya nang bigla itong naiyak. Umawang ang bibig niya. Teka lang, bakit ka umiiyak, iho? Ayos ka lang ba? Napalunok ito at parang batang pinunasan ang mga luha. Bahagya siyang natawa. Mukha naman kasi itong kagalang-galang at disente. Kaya hindi niya maintindihan kung bakit ito umiiyak sa harapan niya. Ano bang pinunta mo rito? Bahagya siyang napanguso. Hindi kita kilala. Napalunok naman ito. Ako po si Timothy Ramirez. Ako yung nagbayad ng hospital bills mo sa ospital. Doktor ako ron at nakita kita. Hindi lang kita nabalikan agad kasi may operation ako nang nagising ka. Umawang ang bibig niya. Ha? Talaga? Ikaw ang nagbayad para sa akin? Bakit mo yung ginawa? Salamat ha? Pero bakit? Sandali, pumasok ka muna rito sa bahay. Naghapunan ka na ba? Nagluto ako ng gulay na mais. Kumain muna tayo habang nag-uusap. Mukha ka namang mabait. Habang papasok ng bahay, nagtataka pa rin siya kung bakit nito binayaran ang hospital bills niya. Mas lalong hindi niya maintindihan kung bakit nandoon ito. Ako lang mag-isa rito, sabi ni Luisa habang nagsasandok ng pagkain. Ngayon lang ulit ako may makakasamang kumain. Nang ilapag niya ang mangkok sa harap nito, muli na namang tumulo ang mga luha ng doktor. Napabuntong hininga na lang si Luisa at hinayaan na lang muna itong kumain. Hindi niya kilala ang lalaki, pero hindi niya maintindihan kung bakit magaan ang loob niya rito. Gusto mo pa ba? Sige lang, kumain ka pa. Gusto mo pa ba? Sige lang, kumain ka pa. Mahinang sabi ni Luisa. Napalunok ito at pinilit na huwag muling maluha. Kumusta ka na, Ate Luisa? Hanggang ngayon, tuwing nakikita mo ako, pagkain pa rin ang inaalok mo. Bahagya siyang natigilan. Tinitigan niya ang lalaking nagpakilala sa kanya. Tinitigan niya ang lalaking nagpakilala sa kanya ng Timothy. At habang tumatagal, may nakikita siyang munting alaala sa mukha nito. Elias? Garal-galang boses na tanong niya. Muling sumabog ang mga hikbi nito. Ang tagal kitang hindi nakita, Ate Luisa. Kumusta ka na? Ito ako, si Elias. Yung batang palagi mong binibigyan ng pagkain kahit na magutom ka pa. Yung batang nanghihingi ng basura para may pera. Yung batang palagi mong tinutulak mag-aral para gumanda ang buhay. Bumagsak na rin ang mga luha ni Luisa. Tumayo ito at niyakap siya. Hindi sila magkamag-anak. Hindi niya ito totoong kapatid. Pero nang sandaling yon, nagparamdam sa kanya ng pamilya at tunay na tahanan. Kumusta ka na? Sinapo ni Luisa ang mukha nito. Ay Diyos ko, kumusta ka na? Anong nangyari sa'yo? Araw-araw kong pinapanalangin na sana'y nasa maayos kang kalagayan. Pasensya na kung tinaboy ka ng pamilya ko nang minsan kang kumatok sa amin. Pasensya na rin kung wala akong nagawa ng ibenta ka ng tatay mo. Umiling ito at pinunasan ang mga luha sa na pangiti. Ate Luisa, nakatakas naman ako. Nagpalaboy-laboy ako. Gusto kong bumalik kasi alam kong ikaw lang ang tutulong sa akin.
Alam kong ikaw lang ang hindi tatalikod sa akin. Pero naisip ko na ang dami mo ng problema sa mga kapatid mo. Ang dami mo ng dinadalang bigat sa buhay mo. Baka idamay ka pa ng tatay ko kung sa'yo ko hihingi ng tulong. Hinila ni Elias ang upuan at umupo sa harap niya. Pero may mayamang umampun sa akin. Kaya ang pangalan ko ngayon ay Timothy Ramirez. Doktor na ako ngayon, Ate Luisa. Gumanda ng buhay ko. May asawa at isang anak na rin ako, ate. Napangiti siya habang naluluha. Pinagmasdan niya ng mabuti si Elias. Proud na proud siya sa narating nito. Labis ang galak sa kanyang puso na makita itong muli na nasa maayos ng kalagayan. Mag-isa ka na lang dito? Tanong ni Elias nang pareho na silang kumalma. Marahang tumango si Luisa at mapait na napangiti. Oo, may kanya-kanya na silang buhay. Ako na lang mag-isa. Mataman siyang tiningnan ni Elias. Sabi ni Nurse Chloe, walang pumuntang guardian sa'yo kahit isa. Ayaw nilang sumagot. Pinabayaan ka na ba nila? Hindi agad siya nakasagot. Ayaw niyang sabihin ganoon. Ayaw niyang pagmukhaing masama ang mga kapatid niya. Hinawakan ni Elias ang kanyang kamay. Ate Luisa, sama ka na lang sa akin. Sa bahay ka na lang tumira para may kasama ka. Alam mo, kilala ka ng asawa at anak ko. Palagi ka nang ikinikwento sa kanila. Para sa amin, pamilya ka na kaya sumama ka na sa akin ha. Kung pinabayaan ka ng pamilya mo, pues kami nang magiging pamilya mo. Kami ang magmamahal sa'yo. Hahayaan ka naming maging masaya at magpahinga mula sa mga pagpapagod na ginawa mo noon para sa kanila. Tumulo ang mga luha ni Luisa. Yun lang naman ang hinihintay niya sa kanyang mga kapatid. Pero hindi niya lubos maisip na sa ibang tao niya pa yun matatanggap. Nang gabing yon, sumama na nga siya kay Elias. Nakilala niya ang asawa nitong si Nicole. Nakilala niya rin ang anak nitong si Marga. Sa bahay na yon, hindi siya tinuring na alila o taga-provide, kundi isang pamilya na inalagaan at minamahal. Ate Luisa, ano ka ba naman? Bakit ka nagkukuskus ng sahig? Hindi ka katulong dito. Ate Luisa, ano ka ba naman? Bakit ka nagkukuskus ng sahig? Hindi ka katulong dito, sabi sa kanya ng asawa ni Elias. Bahagya siyang napayuko. Nakakahiya naman, wala akong ginagawa dito sa bahay. Hindi naman ako sanay na walang ginagawa. Tumawa naman ito. Ang ate talaga, marami namang pwedeng gawin. Mamaya punta tayo ng salon. Magpapaayos tayo ng buhok. Ha? Napangiti si Nicole. Magpapasalon tayo. Ang dry ng buhok mo, ate. Magpapaganda tayo. Malay mo naman, magkaroon ka pa ng asawa. Si Luisa naman ang natawa. Imposible. 43 na ako. Tumaas ang mga kilay nito. May kuya ako. Kasing edad mo lang din. Hindi na nakapag-asawa. Trabaho kasi ng trabaho. Nagsisisi tuloy. Walang mapagastusan ng mga trinabaho niya. Kaya mga pamangkin niyang binubulabog. Irereto kita. Agad na mula ang mukha ni Luisa. Wala na naman akong balak makipagrelasyon. Saka baka hindi rin ako maging tipo ng kuya mo. Hindi naman ako kagandahan. Nanlaki ang mga mata ng asawa ni Elias. Anong hindi kagandahan? Ate, maganda ka. Hindi ka lang nag-aayos. Ang payat-payat mo nang dumating dito. Bahagya ka na rin nagkakalaman at medyo glowing ng mukha mo kasi nakakakain ka na ng tama. Pinupurga ka na rin ni Elias ng vitamins. Kaya ang ganda-ganda mo, Ate Luisa. Saka hindi ba, sabi mo, nagkaroon ka ng boyfriend dati na tumagal ng 3 taon? Tatagal ba yun at hindi babalakin na pakasalan ka noon kung hindi ka sobrang ganda? Saka hindi lang naman physical ang tinutukoy ko, ate. Ang ganda-ganda ng kalooban mo. Kung mag-aasawa lang din naman ang kuya ko, gugustuhin kong ikaw na, no? Para pamangkin mo na lang ang mga anak namin ni Elias. Bahagya siyang napangiti. Hindi niya na naisip pang mag-asawa. Hinihintay niya na lang talagang mamatay. Pero buhay pa si Luisa, binibigyan na rin siya ng kaunting pag-asa ng Diyos. Ipinapakita pa rin na may ganda pa ang mundo, kaya bakit hindi na lang siya sumubok? Para naman kahit papaano, sumaya siya bago mawala sa mundo. Kaso,
Paano ba sasaya kung magsisimula muna sa bangayan ang love life na gusto niyang subukan? Anong ginagawa mo dyan? Sino ka? Nakapamiwang na tanong ng isang lalaki sa kanya. Natigilan si Luisa sa pagwawalis sa bubong ng bahay ni Elias nang marinig ang boses na yon. Nakasampa siya sa maliit na hagdan nang dumungaw siya rito. Sa kanya naalala na nakasuot lang siya ng panty. Hoy! Umalis ka nga dyan! Naninilip ka! Bulalas niya at gustong hampasin ito ng walis tingting. Tinanggal nito ang shades at napailing. Kasalanan ko ba na nakita ko ang yellow mong panty? Naglilinis ka dyan. Bakit ka nakapalda? Bagong kasambahay ka ba ng kapatid ko? Umawang ang bibig ni Luisa. Kapatid yata ni Nicole ang lalaking nanilip sa kanya. Albert? Bulalas ni Luisa. Tumaas ang mga kilay nito. Bakit alam mo ang pangalan ko? Sino ka ba? Bumaba ka nga dyan. Nakikita ko pa rin ang panty mo. Naiinis na inayos ni Luisa ang kanyang palda. Kung umalis ka kaya dyan, ako yung nasa alanganing posisyon. Ako pa talaga? Huwag kang tumingala. Sa iba ka tumingin. Ang sabihin mo, manya ka, kaya hindi maalis ang tingin mo sa panty ko. Natatawa naman itong umatras. Oh, hindi ko nakita. Sige na, manang na may yellow na panty. Baba na. Wow! Anong manang? Nakakahiya naman sa'yo, Manong. Ano ba kasi? Napasigaw na lang si Luisa nang sumala ang isa niyang paa sa hagdan. Bumagsak siya sa damuhan pero nasalo pa rin siya ni Albert kaya hindi siya masyadong nasaktan. Nagkatinginan sila saglit. Nang ma-realize ang posisyon nilang dalawa, tinulak agad nilang isa't isa. Para silang mga teenager na nahiya. Anong nangyari? Tanong ni Nicole kasama ang asawa nitong si Elias. Sumagot naman si Albert at inindang sakit ng balakang. Nahulog siya. Sinalo ko. Ang bigat ng katulong ninyo. Nanlaki ang mga mata ni Nicole. Hoy kuya, hindi katulong si Ate Luisa. Ate siya ni Elias. Ano ka ba? Buwisit na to. Inaway mo no? Siya yung sinasabi kong single na irereto ko sa'yo. Umismid naman si Albert. Talaga? Siya ba? Di naman maganda. Ayoko sa babaeng nagsusuot ng yellow na panty. Hindi siya madaling mapikon. Hindi madaling maubos ang pasensya niya. Pero iba kay Albert. Kinuha niya ang walis tingting at hinampas dito. Napaaray naman si Albert at natatawang tumakbo. Hinabol niya naman ito. Sisiguraduhin niyang sugat-sugat ito kapag naabutan niya. Ate Luisa! Awat ni Elias. Kalma na. Ganyan talaga si Kuya Albert. Mapang-asar. Si Nicole naman ang pumagitna. Kuya, ano ba yan? Pumasok na nga kayo sa loob. Nakaka-stress ka? Kaya hindi ka nagkakaroon ng asawa eh. Tumigil na rin naman sila. Gayunpaman, araw-araw na niyang nakikita si Albert. Doon kasi ito nagbakasyon. Pareho silang buwisit na buwisit sa isa't isa. Pero natatagpuan na lang nila ang mga sariling hindi kompleto ang araw kapag hindi nag-aasaran. Titig na titig ka na naman sa akin, manang. Tumawa si Albert habang naliligo gamit ang hose. Ang ganda ng katawan ko, no? Nakakatakam pa rin kahit 43 na. Ngumuwi naman siya habang nagtatabas ng mga damo. Wala akong pakialam dyan. Siguro kaya ka nagpapaganda ng katawan kahit gurang ka na para may pumatol sa yung mas bata. Bahagya itong natigilan sa pagsasabon. Grabe ka naman. Napaka-judgmental mo. Hindi ako ganyan ano. Gusto ko yung mga kasing edad ko lang. Yung maganda, mabait saka hindi mainit ang ulo palagi. Napairap na lang si Luisa. Wala talagang pag-asa na magkatuluyan sila ni Albert. Mabait siya pero hindi niya mapigilang uminit ang ulo, makita pa lang ang pagbumukha ni Albert. Natigilan siya sa pagtatabas ng mga damo nang bigla siyang pasirita ni Albert ng tubig. Anak ng... Hoy! Tumatawa naman si Albert habang napapaatras. Ligo na! Ang baho mo na! Walang tigil ang naging bangayan nila sa loob ng ilang buwan. Sina Nicole at Elias na lang ang napagod. Pero isang araw, nagising na lang sila ni Albert na nagugustuhan na ang isa't isa. Hirap na hirap pa silang mag-aminan para mga teenager na nagtataguan ng feelings. Mahal na nga kita. Maniwala ka, Luisa. Niyugyug pa siya ng walang hiyang si Albert. Mahal kita, sinabi ko na.
Tapos tumatawa ka dyan. Alam mo bang hirap na hirap akong umamin. Tapos tatawa ka lang dyan. Naiinis ako na nagugustuhan kita hindi naman kita type. Nakakainis, huwag kang tumawa dyan. Dapat mahal mo rin ako, Manang. Matanda na tayo. Huwag ka nang mag-isip-isip pa dyan. Gusto mo bang magpaligaw? Liligawan kita. Mahal din kita, Albert. Huwag ka ng OA dyan. Natatawa niyang sabi. Sandali itong natigilan. Parang hindi makapaniwala sa mga sinabi niya. Maya-maya'y muli itong tumawa at mahigpit siyang niyakap. Magpakasal na tayo. Huwag nang boyfriend-girlfriend. Asawa agad kahit na wala tayong ginawa kundi magbangayan. Simula ng araw na yon, inayos na nga nila ang kasal. Simple lang yon at pamilya lang ni Elias at Albert ang imbitado. Hindi niya na inimbita ang mga kapatid. Siguro dahil may hinanakit pa siya. Kaya nang malaman ng mga ito, gulat na gulat din. Hindi niya pa man tuluyang pinutol ang connection sa mga ito. Hindi rin siya naghahangad ng masama laban sa kanyang mga kapatid kahit na pinabayaan siya. Siguro dahil ginugol niya ang buhay sa pagmamahal sa mga ito, hindi niya kayang mag-isip ng kahit na anumang ikakasama ng mga kapatid niya. Subalit sa pagkakataong yon, hindi niya na ibibigay ang buong atensyon sa mga ito. Sa pagkakataong yon, natuto na siyang magtira sa sarili niya. Natuto na si Luisa na mahalin ang kanyang sarili nang sa gayon magkaroon ng puwang ang mga taong handang magmahal sa kanya ngayon. Ang kwentong ito ay paalala na ang kabutihan, gaano man kaliit, ay may kapangyarihang mag-iwan ng bakas na maaaring umabot sa mga taon at bumago ng buhay ng isang tao. Tinuturo sa atin ang kwentong ito na kahit pakiramdam natin ay nag-iisa tayo sa mga pagsubok, ang pagmamahal at kabutihang loob na ating ibinibigay ay may kapangyarihang bumalik sa oras na pinakakailangan natin. At sa mundong madalas nakakalimot sa mga taong nag-aruga at nagsakripisyo, sana ay alalahanin pa rin natin, suklian at huwag maliitin ang halaga ng isang pusong marunong magmahal. Muli, ako po si Skylar Guro at sana may bago na naman kayong natutunan sa kwento natin ngayon. Maraming salamat po.